Alright guys, ayan. Bagong sport fishing episode ulit tayo. So dito muna tayo guys magdadive sa tapat ng isla namin. Low tide sa ngayon. Ayan. So paniguradong malabo na naman dito sa mababaw na area kasi malalaki yung gulong ng alon. At pa-high tide na rin kasi. Ito yung isla namin. So dito muna tayo magdadive kasi yung bangka natin ginamit ng papa ko. Service niya papunta dun sa trabaho. Ayan, dito muna tayo mag-dive. Nagbabaka sakali tayo na makapana tayo ng isda dito kahit na pangulaman lang. Ayan, shout out po sa lahat ng mga subscriber natin at sa lahat ng mga silent viewers. Ayan, shout out po sa inyo lahat. So ayan, low tide ngayon kaya tsaga-tsaga na lang muna tayo dito kung ano yung mapapana natin ngayong araw na to. So tara guys, dive na tayo kahit maalon. Let's go. Napakalabo po talaga guys ng visibility dito sa mababaw na area, kaya hindi tayo nagtagal dito at tumungo agad tayo dun sa area kung saan tayo magdadive at dun tayo naghahunt ng mga isda na pwede nating mapana sa araw na to. At after ng ilang minuto guys, at eto nakarating na kagad tayo dito sa unang spot natin na pagpapanaan. So itong area na to ay napagpanaan ko na rin to dati. So dito ako nakapana nung una ng malaking bandon. Nasa estimate ko ay nasa mga 6 kilos na. Kaya lang nakawala yung isda kasi yung flapper natin ay nasira. Medyo napabuka kaya yung isda ay nakawala. At dito nag-aabang tayo dito guys, nag-ambush tayo dito. At nag-fish ko na rin tayo dito or nag-granting kung meron bang isda na mapapalapit natin or merong isda na dadaan dito sa area na to. After ng ilang segundo nating pag-fish call guys, at eto may napadaan sa atin isang good size na ilak. Na-attract po sa ginawa nating ingay silalim, nag-fish call kasi tayo. At eto hinintay natin yung tamang pagkakataon na lumapit talaga ng gusto ng isda na to at para mapana natin. At napakaganda na pagkatama natin dito guys. Tumagos yung shafting natin kaya yung isda ay umabot hanggang sa shooting line natin, kaya panigurado na talagang hindi makakawala ang ganitong klase na pagkapana. Medyo may kalaliman na din ang spot na to guys, nasa mga 14 to 15 meters na rin po ang lalim nito. Kaya kapag tayo po ay namamana ay ugaliin po natin ang tamang surface interval po o yung tamang oras po ng pagpapahinga sa itaas para po mag-dive ulit dahil delikado po ang sitwasyon po kapag tayo po ay hindi pa lang nakapag recover ay magda-dive na tayo. At ugaliin po natin guys ang magpahinga po ng nasa 4 to 5 minutes po bago po tayo mag-set ulit ng panibagong pag-dive para iwas po tayo sa disgrasya. Start natin guys, ilak agad first dive natin. At ito guys, panibagong pagsisidili tayo pagkatapos nating maka-recover at masecure yung huli natin. At ito sa area na to lumipat lang tayo ng ilang metro ang layo para hindi tayo mapansin ng isda. At dito nagsit tayo ng mag-ambush dito sa gilid ng bato na to. Meron sanang mga isda na lumalapit dito guys, kaya nga lang ay mga undersize pa po. Ito po ay mga slick unicorn. Masarap sana ito pang ihawin, kaya lang hindi pa ganun kalalaki para kunin, kaya hayaan na lang muna natin itong mga isda na to. Ang dami sanang mga dalagang bukid guys or mga baitfish, kaya nga lang walang pelagic na nagkahunt dito, kaya hindi kagad tayo nagtagal dito sa area na to at lumipat kagad tayo ng ibang pwesto. Matapos ang isang oras nating pamamana guys, talagang hindi na nasundan yung ilak natin, kaya nag-decide ako na mag-resurface na lang at maghahunt lang ng ibang isda na pwedeng panain natin sa araw na to. At since napansin ko na maraming baitfish dun sa itaas na mga kinakain din ng mga needlefish or balo, kaya ayun, nag-change target ako guys. Namana na lang ako ng mga needlefish dito sa area na to.
needlefish or batalay, or ang tawag sa local na katawagan dito sa amin ay balo. Ganito po talaga sa pamamana guys, talagang tiyagaan lang po talaga bago ka po makahuli ng isda na pwedeng mauwi or may pangbenta or pang-ulaman lang dun sa bahay. At eto guys, unang batalay natin or needlefish, hindi ko na nabidyohan kasi na-delay yung pag-open ng camera natin. Kaya eto, natuhog na natin yung isda bago pa natin na-open yung camera. At eto guys, nakahuli tayo ng batalay or needlefish or balo. Medyo may kalakihan na din ang isang to. Umabot po ito ng mahigit 2 kilo guys. Kaya nga lang, hindi ko lang ito na videohan o naaktuhan ng pagtira ko. Kasi nagmamadali ako guys. Bigla-bigla kasi itong sumusugod. Yung good size na yung papanayan ko. Kaya lang biglang lumapit sa atin itong malaki. Kaya ito, iba yung napana ko. At buti na lang guys na nakuli din natin isda na to. Kahit na napababa yung tira natin. Shoutout po guys kay Ma'am Rosana Villahermosa from Davao City at sa lahat po ng mga followers natin at subscriber natin na mula pa po sa Davao. Shoutout po sa inyong lahat. At shoutout din po kay Sir Romel Navarrete from Barangay Kansasay. At shoutout din kay Danilo Adalim at kay Chads Prince Adalim. At shoutout din kay Nestor De La Rosa from Saudi Arabia at sa lahat po ng ating mga OFW. Shoutout po sa inyong lahat at ingat po kayong lahat dyan. At shoutout din po kay Sir Jason ng Paranaque. Shoutout sir. At shoutout din po kay Sotero Abad from Isabela Negros Occidental. At shoutout din po kay Raymond Olnagan and Olnagan family from Davao City. At shoutout din po kay Randy Marcos from Kandihay, Bohol. At kay Rix Boy TV Adventure from Davao City. Shoutout din po kay Dennis De La Cruz family from Naay, Cavite. At kay Pablo Alao ng Paranaque City. At shoutout din po kay Jose Roldan Hornales at kay Ruby Lara. Maraming salamat po. At eto guys, meron ulit nagpakita sa atin na isang needlefish or batalay. Kaya eto, agad ko itong sinundan hanggang sa ma-meet natin yung tamang gap or distansya para mapana natin. At eto, napana din naman natin isda na to. Dalawang magkasunod na needlefish itong nakita natin guys. At eto, pinili natin itong isang to dahil ito yung mas malaki compared dun sa nakita nating isa. Pakalikot ng isda na to guys. At ayan, sa kanyang kalikutan. At eto, napulupot na yung line natin dun sa buntot niya. Kaya tamang diskarte lang para mahawakan natin ang isda na to. Kasi kung hindi natin to mahawakan ng maayos ay nako, tiyak na makakagatan yung kamay natin dito. Napakatulis pa naman ng ngipin nito. Good size na rin ang mga ganitong kalalaking needlefish guys. Umaabot pa ito ng mga meron pong 7 grams, may 6 grams. Yung pinakamababa po na needlefish natin na nahuli ay kalahating kilo po. Kaya goods na rin kahit pa paano. Tali mo muna natin ng huli natin dito guys, may bato para hindi maging sagabal sa paglangoy natin. At maging safe yung dive natin. Medyo matulis kasi ang ipin nito guys. Kapag nilalagay natin to sa biwang natin ay mapupunit yung wetsuit natin. Gawa ng napakatulis po ng ipin ng isda na to. At matapos nating masecure yung huli natin guys ay may nagpakita ulit na isang needlefish or balo. At eto, sinundan na naman natin itong isda na to hanggang sa mamit natin yung tamang gap para mapana natin. At shoutout din guys kay Sir General Comparativo at sa atin pong mga kapwa content creator at kapwa mga espero at mga angler. Unang-una shoutout din po kay Sir Will Spear Fishing Adventures, kay Linons Fishing Adventure, kay Sea Adventures PH, kay Kuya Nor TV, kay Ben Expert, kay Rinan Fishing Adventure, Super Pillow TV, kay June TV Vlog, Bars Espero, kay Manoy Nel Vlog, Antonio Dan Termix Vlog, kay Kasalong TV,
kay Vinovix Vlog, Spartan, kay Arvok TV at kay Sir Nebreha Vlog. Maraming salamat po. At ito lang guys yung mga nahuli natin sa hapong ito. Bali naka 5 piraso ng needlefish tayo, isang ilak at meron pang nadagdag na 2 surgeon fish. Ayan, goods na rin yung mga nahuli natin. Halos mag 5 kilo na rin po itong lahat ng nahuli natin. Kaya goods na rin kahit pa paano. Dito lang naman kasi tayo sa tapat na mamana. Hindi kasi tayo dumadayo. Guys, so ito yung ating needlefish or balo. Ito yung malaki na nahuli natin. Ito po ay nagtimbang ng mahigit 2 kilo. Bali hinati natin kasi merong bumili. Nasa mahigit 1 kilo yung kalahati nito, 1.2. So ito po ay 1.3 siguro, 1.4. Yes, mahigit 2 kilo yung balo natin na malaki. At yung mga yung mga katamtaman ng laki, bininta din natin. So may kita na rin tayo kahit paano. So ito, ulamin namin to. Sisigang kami nito guys. So tsaga-tsaga na lang talaga sa paninisid. Dahil dito po talaga sa area namin, sa isla, talagang minsan ka lang makakita ng malalaki. Tsagaan lang po talaga. So ito, sisigang namin to. Tapos yung kalahati nito ay chop-chop natin. Siguro ay pamprito na lang. So ito yung request ng ating papa ko, sigang daw. Ayos na rin itong kinita natin dito guys. Nakabenta po tayo ng mahigit 500 po sa mga isda na nahuli natin. Bale ito na lang yung iniwan natin, ang ulo po ng malaking needlefish. At ito na lang yung pang ulam namin. At yung 2 surgeon fish naman ay binigay natin sa kapitbahay namin.